Praise the Lord. Sige, papalakpakan po natin ang Panginoon. At sabi mo sa katabi mo, you will see an open heaven. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, marami pong salamat na sa araw na ito, bukas ang langit. Nasaan nga ba, Panginoon, ang langit kung ang kami titingala? At kung kami man ay tutungo, nasaan ang iyong kaharian? Salamat sapagkat ikaw ang unang nagre-reveal sa iyong mga anak. Ang banal na Espiritu ang kasama namin upang maunawaan namin ang iyong mga salita, ang mga mystery na inireveal mo lamang sa mga nananampalataya sa iyo. Kaya Lord, sa umagang ito, dalangin ko, hallelujah, na ang bawat isa sa amin mabuksan aming kaisipan. Maunawaan namin ang iyong salita, mga revelation. Tumatanggap namin, hallelujah, the pure gospel of the Lord Jesus Christ, the truth in the mighty name of Jesus. At walang ibang maluwalhati at maparangalang kundi ang pangalan mo, Panginoon. In this place, there's no one else to be lifted up and to be praised. It is only you, Jesus Christ, our Lord, our Savior, the one who died for us, the one who saved us from sin, the one who lifted us from the kingdom of darkness into the light. Kaya marami po salamat, hallelujah, sa loob ng 9 na araw na kami pinagkalooban mo ng bakasyon. This is the day that is for you, Panginoon. And I praise God, I praise you sa lahat ng mga taong pinili ka na maparangalan, mapapurihan sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa hapon na ito. Asahan namin ang pagsama mo sa amin, lalo tigit ang iyong walang hanggang pag-ibig at ang salita mo na nagbibigay buhay. To God be all the glory. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Kumamay ka ng 3 tao, sabihin mo, bukas ang langit sa buhay mo. Sino po nakakita na ng langit? Sino na nakarating na sa langit? Nasaan nga ba ang langit? Pag po tayo ay tiningnan natin yung globe, pag tayo ay nandun sa ilalim ng globe nakatira, nasan ba ang langit? But praise and glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, come and see. Come and see the open heaven. Ilan dito na-enjoy niya yung bakasyon na regalo ng Diyos sa kanya? Tanungin mo yung katabi mo, nakailang araw ka ng tulog? Okay? Yung iba, tanungin mo, nakailang araw ka sa beach? Halos yung iba, araw-araw nasa beach. Praise God. At talagang yan po ay biyaya ng Diyos sa atin, regalo ng kapahingahan. At yung iba naman ay nag-enjoy sa presensya ng Lord. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you're blessed forever. Kaya ngayong buwan ng Abril, ang pinag-uusapan natin ay open heaven. Sabi natin, open heaven. Tanay mo yung katabi mo, saan ka pupunta? Sa heaven? So kung makikita po natin, basahin na, pag binasa po natin ang buong chapter ng John, ay makikita natin dito ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Dito ng sulat, ang in the beginning was the Word. Amen? Ito dito sa chapter na ito, ang pinag-uusapan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagdating. At dyan din po sa chapter na yan ay napag-usapan ang pagtawag sa mga disciple ng Panginoong Hesukristo. Si John the Baptist, siya po yung nagbaptize kay Jesus. Bago po tayo dumating dito sa 43, let me just read to you John 1:35. Basahin po natin ang John chapter 1 verse 35. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. The next day, John was there again with 2
of his disciples, si John the Baptist. May kasamang ilang disciple? Dalawa. Okay, let's read on. When he saw Jesus passing by, he said, "Look, the Lamb of God." Sinabi ni John the Baptist sa dalawang disciple na kasama niya, tingnan niyo, dumarating ang Lamb of God. 37, ano po nangyari? Ayan. Nung marinig ng dalawang disipulo na ito na sinabi ni John the Baptist na yun ang Lamb of God, then they followed Jesus. 38. Turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Ano daw po itinanong? Ano itinanong kay Jesus? Nakita ni Jesus may sumusunod sa kanyang dalawang disciple. At anong sabi ni Jesus sa kanila? Anong gusto mo? Tanay mo yung katabi mo, anong gusto mo? What do you want? Jesus is asking you, what do you want? Simple lang ang gusto ng mga disciple. Anong gusto ng mga disciple na malaman? They said, "Rabbi," which means teacher, saan ka ba naninirahan? Amen? Sino dito yung ang hinanap mo sa nakatira? Tanong yung katabi mo kung alam mo ba yung bahay ko. Yung iba ayaw sabihin kung saan nakatira. Baka mapuntahan. Pero itong dalawang disciple, they knew who Jesus is. He's the Lamb of God. At ang una niyang hinanap, saan nananahan si Jesus? Amen? Tayo ba, ganun din ba yung heart natin? Una natin hinahanap, Lord, saan ka ba namin matatagpuan? Saan ba kami pwedeng magstay kasama ka? Alam niyo po kanang ginawa ng mga disciple? Sabi niya, they said, "Rabbi," which means teacher, "where are you staying?" Pero sumusunod, amen? Sumusunod, habang naglalakad si Jesus. Hindi nila alam kung pupunta ba si Jesus sa kanyang bahay, pero sumusunod ang dalawang disciple. Next verse, 39. Anong sabi ni Jesus? 1, 2, 3, "Come," he replied, "and you will see." Ulitin natin, 1, 2, 3. "Come," he replied, "and you will see." Sabi mo sa katabi mo, "Come." He replied. Sa kabila sabi mo, "You will see." You will see. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Come. "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Amen. So anong ginawa ng dalawang disciple? Inaya sila ni Jesus, sabi sa kanya, "Come, and you will see kung saan ako naninirahan." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about 10th hour. Sa ibang translation, 4:00 ng hapon hanggang kinaumagahan. Nagstay ang dalawang disciple. Nakalimutan nila, meron silang disciple, si John the Baptist, nagbabaptize dun sa Jordan River na iwan. And ano po nangyari? Next verse, in 40. 1, 2, 3. Si Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard what John had said and who had followed Jesus. Sino daw yung isa doon sa dalawa na nag-follow kay Jesus? Si Andrew. Si Andrew ay kapatid ni Simon Peter. Sino si Simon Peter? Sino si Simon Peter? Siya yung may hawak ng manok. Siya ba yun? Siya yung Diba si John the Baptist, merong dalawang kasama doon, tapos nung sabihin niya, "Look, the Lamb of God." Ang ginawa, sumunod kay Jesus.
At ang isa pala doon sa sumusunod na yun ay si Andrew, yung kapatid ni Simon Peter. Si Pedro na agresibo. Si Pedro yung nagkanulo kay Jesus Christ. Yung magkapatid pala sila. Si Andrew at si Simon Peter. At nang malaman ni Andrew kung saan nakatira si Jesus, ano nangyari? In John 1:41, bago tayo pumunta sa 43. Next verse. Anong unang ginawa ni Andrew? 1, 2, 3. The first thing, Simon, and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ. Excited. Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba? Ipamalita si Jesus. Amen. Ito si Andrew, ang una niyang hinanap ay yung kanyang kapatid. At sinabi niya, natagpuan namin ang Messiah. And that is the Christ. But actually, hindi naman nila natagpuan. Bakit? Kasi nakita nilang dumating. Amen? At sinabi ni John the Baptist na yan ang Messiah. Anong ginawa nila? Sinundan nila at inaya sila ni Jesus. Kaya nung mapatunayan nila ito yung Messiah, ang unang ginawa ni Andrew, hinanap niya yung kanyang kapatid. He find his brother and said, we found the Messiah. Verse 42. Anong ginawa ni Andrew? 1, 2, 3. And he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, ayan. So, dinala ni Andrew, present kay Jesus, si Simon, at kilala ba siya ni Jesus? Kilala ba siya ni Jesus? Kilala po ba? Ano po sabi dyan? You are son of John. So, kilala po ba siya ni Jesus? Tanong mo yung katabi mo, kilala ka ba ni Jesus? Hallelujah. Amen. Lahat tayo kilala ni Jesus. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kilala tayo ni Lord. At yan ang dahilan kung bakit next day, anong nangyari in John 1:43? Sa John 1:43, the next day, Jesus decided to leave for Galilee. At natagpuan niya naman si Philip. At sabi niya kay Philip, follow me. Ngayon, si Philip ay may kaibigan. Tanay may katabi mo, may kaibigan ka ba? Bakit? Ano pong ginawa sa kaibigan? Next verse, sa 44. Ngayon, si Philip ay, ayan, magkakapareha sila ng lugar. They came from Bethsaida, 45. Philip found Nathanael and told him, yun yung kanyang kaibigan, si Nathanael. At sinabi niya, we have found the one Moses wrote about in the law and about what the prophet also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Verse 46, anong sinabi ni Nathanael? Nazareth? Can anything good come from there? Anong sagot ni Philip? Okay, sabi mo sa katabi mo, come and see. Come and see. So it's very important, twice na binanggit dito yung coming and seeing. Amen? Sino dito pagka inaya ka, sumasama ka kaagad? Uy, punta tayo sa ano. Saan yun? Anong meron doon? Yung iba, ganyan, magtatanong muna. Anong gagawin doon? May makakain ba doon? May matitirahan ba doon? Yung iba naman, pagka inaya, oo, sige, hindi pa alam kung saan pupunta, umuoo na agad. Amen, ganyan ba yung mga kaibigan natin? Ha? Yung hindi pa alam kung ano yung alam mo, pag may tiwala ka sa kaibigan mo, kahit hindi mo alam pupuntahan, kapag kilala mo yung kasama mo, kapag alam mo, yung mga makakasama mo, kahit hindi mo pa alam kung anong madadatnan mo doon, sasama ka.
Amen. Lalo na kung libre. May pumapalakpak pa. But these people, they are looking for Messiah. They are looking for a Savior. And katulad naman na pag-aralan natin doon, kaya nagulat si Nathanael sa sinasabi ng kanyang kaibigan na si Philip, natagpuan namin, nasa ng Messiah. Kasi sabi ni Philip, galing daw Nazareth. And knowing that Nazareth, is there anything good comes from Nazareth? Meron bang maganda na mangyayari o nangyayari mula sa Nazareth? And ano lang ang sabi ni Philip? Come and see. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka pahihiya ni Lord. Kapag ka inaaya ka para sa Panginoon, you just come and see. Amen? So now, the coming, okay? Diba ang palagi natin sinasabi, you believe and then you will see. Ganyan na ngayon sa buhay Kristiyano. Yung iba, to see is to believe. Pero dito, God has revealed an extraordinary step up of faith. Sabihin mo, step up. Ang coming pala kapag kainaya ka ng Panginoon, the moment you come is already a gift of faith. Amen? The moment your response is already a gift of faith to us ng ating Panginoon. Coming is already one step up of faith. So kung titingnan po natin, ang tunay na nag-invite kay Nathanael ay si... Sino tumawag kay Nathanael? Sino nag-aya? Parang Marlboro yung mga naiisip nyo. Bakit nga ba yung naiisip? O si Winston? Si Philip. At ang pagkakasabi pa niya, galing pa sa Nazareth para talagang hindi ka papaniwalaan. But because na-foresee, nakita na ng Diyos, si Nathanael beforehand ay natouch na ang puso niya ng pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, may pananampalataya na sa puso mo. Bago po tayo magtuloy dun sa 3-step up of faith, number 1, always remember that it is Jesus Christ who is calling us. Amen. Dahil natatandaan ko po noon, nung bago pa akong Kristiyano, akala ko ako ang naghahanap sa Diyos. Naramdaman niyo ba yon? Yung parang palagi kang desperate na hindi mo makita ang Diyos. Lagi mo, Lord, ba't di kita makita? Tagal na kitang hinahanap. Kaya tayo mga tao, pumupunta tayo sa mga lugar kung saan parang sabi mo, dito ko nararamdaman kung saan may Diyos. Na kahit tribulto yung katapat natin, kahit hindi nagsasalita, kahit hindi umiimik, di nakakarinig, ay pakiramdam natin, ay nandun ang Panginoon. Kasi nga tayo palagi, ang thinking natin ay palaging tayo ang naghahanap sa Diyos. Pero alam niyo po, tayo pala ay unang hinanap ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, una kang hinanap ni Lord. Bago ka pa pumunta dito, amen? Bago ka pa dumating sa Dubai, para dito ka ma-born again, plinano na ng Diyos yan na magkita kayo. Plinano na ng Lord noon pa man na matagpuan ka niya. Dahil ganun po ang Diyos. So it is Christ who is always calling us and looking for us and seeking us. Hindi tayo. Kaya kung minsan parang naisip mo, parang hindi kita makita. Just remind yourself na it is God who is looking at me always. Amen? He knew where he was before. Ano nangyari doon kay Nathanael? Sa verse 47, ano pong sabi? When Jesus saw Nathanael
Approaching, he said of him, "Here is a true Israelite in whom there is nothing false." Hindi pa sila nagkakausap, hindi pa sila magkakilala, hindi pa sila nagka-fellowship. Pero sinabi ng Diyos kay Nathanael, ito ay isang tunay na Israelite. Kung saan wala ka makikitang faulty dun sa kanyang buhay. Nagulat ngayon si Nathanael. Ano sabi ng 48? How do you know me? Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Ang tanong, tunay po bang nakita ni Jesus si Nathanael nakatambay sa ilalim ng fig tree? Parang ikaw nakatambay sa ilalim ng puno ng bayabas. Naghihintay sa pagpatak ng biyaya sa langit. Ilan sa ating ganyan? Parang palagi pagka-desperado tayo sa mga pangangailangan, nakatingin ka lagi sa langit, nakatingala ka, Lord, ibagsak mo na. Anong babagsak? Anong gusto mong ibagsak? Ha? Dahil akala mo manggagaling sa langit. Amen. Pero sa totoo lang po, it's a prophecy. Hindi naman nakita ni Jesus physically si Nathanael sa ilalim ng fig tree. Kasi sino nakakita kay Nathanael? Si Philip. Na pinuntahan siya ni Philip, pero nakita siya ni Jesus Christ. Amen. It is a preparation in the spirit of Nathanael. Alam ng Diyos kung nasan ka. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord nasan ka. Alam ni Lord kung saan ka pumupunta. Tama ba? Alam ni Lord kung saan tayo nanggaling. Ibig sabihin, lahat alam niya sa buhay natin. Wala ho tayong may tatago. Wala tayong maililihim. Pero ito, magandang encounter ni Nathanael at ni Jesus. When Jesus answered, I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you. Yung pala ay may preparation na. The moment nang in-approach ni Philip, si Nathanael, may preparation na pala ang Holy Spirit sa buhay ni Nathanael. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may preparation ng Lord sa buhay mo. Kaya nang magkita sila ni Jesus, kinonfirm ni Jesus yun, na nakita kita sa ilalim ng fig tree. And nung tinanong ni Philip, ni Nathanael si Philip, may maganda ba mangyayari doon? Anong sagot lang ni Philip? Come and see. Yung paghakbang, sabi mo sa katabi mo, yung paghakbang mo, palapit sa Diyos, ay may malaking biyaya na naghihintay. Amen? Amen! Yung iba inaya na, sa halip na lumapit, tumatalikod pa. Kaya minsan, nire-ready tayo ng Diyos sa isang malaking biyaya, pero pagka napasukan tayo ng doubt, napasukan ng pag-aalinlangan ng ating puso, ang hirap mangyari sa atin, ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, your coming to Christ is a great response. Napakagandang response. Bakit? Tingnan po natin. John 1:48, 9. Okay, 1, 2, 3. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God. You are King of Israel. Parang si na-prepare na yung heart niya kung ano ang isasagot niya kay Jesus. Pero tingnan niyo yung John 1:50. Sabi ni Jesus Christ, sinabi mo ba yan? You believe because I told you, I saw you under the fig tree? You shall see greater things than that. Number 1, that the Lord will confirm the step up of your faith is you will see greater things. Sabi mo sa katabi mo, you will see greater things.
ang problema sa atin minsan, tayo mismo ang naglilimit sa ating kaisipan kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, greater things. Kaya nga, di ba, tinuturuan po tayo, John 14:12 to 14. Sa ibang translation, ang sabi dyan, you will see greater proof. Amen? Greater proof na hindi ka lang pinaprophesy o hindi lamang, di ba, pagka inanalyze natin, hope you get it, ang inirelease pa lamang ni Jesus kay Nathanael ay salita na nakita niya si Nathanael. Jesus is just releasing the word that I saw you. Salita pa lang yon. Pero hindi naman siya talaga nakita ni Jesus doon. But in the realm of the Spirit, nakikita ka ng Panginoon. Ngayon, ang sabi ni Jesus, greater things you will see. John 14, verse 12 to 14. John 14, verse 12 to 14. Ay, basahin po natin. 1, 2, 3. I tell you the truth. Anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this, because I am going to the Father. Verse 13. And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. 14. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Parang alungkot nyo naman magbasa. Alam mo, yung pinapawisan na yung kilikili ko, pero parang tayo ba'y galing pa sa sports fest? Tanay, may katabi mo, winner ka ba? Okay, ulitin natin. 1, 2, 3. You may ask me for anything in my name, and I will do it. So it is greater. Greater ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Yung iba kasi, minamali nila interpretation ng Bible. No, the Bible will not get it wrong. Ibig sabihin ng Panginoon Jesus, yung pagkaka-declare niya, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi mo lamang maririnig, kundi mararanasan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo lang maririnig ang salita ni Jesus. Mararanasan mo. Amen. Amen. So when we understand that the Lord is at work in you, hindi ka mag-i-struggle for anything in this life. Because Jesus said, verily, alam niyo po, ang ganda pa nga ng sabi dyan eh, verily, verily. Bakit baga si Jesus? Pagka truly, truly, I tell you, mahalaga yon. Hindi ho nagkakamali ng grammar. Sabi mo sa katabi mo, truly, truly. Akala natin Pilipino lang yung mahilig sa ulit-ulit. Tama ba? Ang mga pangalan, Jan, Len, Tonton, Dandan, ano pa? Mga ulam natin, kare-kare. Ano pa? Mga ulam-ulam natin. Ano? Bola-bola. Pati sa India, ulit-ulit din. Ano yan? Shway-shway. Teka. Arabic ba yun? Ano? Jaldi-jaldi. Arabic ba yun? Pero mekos-mekos daw. Pero ito po yung pinakamasarap na marinig eh. Yung pagkansalita ng Diyos ulit-ulit. Amen? Pag ang salita ng Diyos, inuulit niya, gusto niya bigyan ng emphasis yan sa buhay mo. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John 14:12, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me. Ano bang nangyari kay Nathanael? The moment he stepped up with Philip, he started to believe. Kahit na may doubt siya. Meron bang mga magandang mangyayari doon? Pero sige nga.
Samahan nga kita, magkaibigan naman tayo eh. Sabi sa katabi mo, di kita papahamak. Amen. Huwag mo ipapahamak yung ating kapatid. Ayain mo yan sa gawain ng Panginoon. Hindi yan mapapahamak. Huwag mong ayain kung saan-saan. So, the moment you believe, greater works you shall do. Sabi mo sa katabi mo, you shall see greater things. Why? Because it is the Holy Spirit who has the power for greater works. Ang Holy Spirit, He is the only one we need for a miracle and supernatural every day. What are the greater proof and greater things that you can do? Alam niyo po, yung iba, akala nila, when you come to believe into Jesus Christ, they will still wait for some time for them to experience yung greater things. Pero isa lang pala nire-require ng Lord sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka. That is the start of greater things that you can do. So it's not only the preaching or sharing about Jesus Christ. It is not only words to be heard, but it is actualization. Sabi mo, actualization. Ang Diyos, hindi lamang siya palaging nagsasalita sa atin, katulad ni Jesus. Hindi lamang siya nagsasabi sa iyo na ito mangyayari. Ang gusto ng Panginoon, yung sinasabi niya, nangyayari sa buhay mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung sinasabi ng Diyos, nangyayari sa iyo. Yun ang buhay na gusto ni Jesus. Hindi lamang tayo palaging pakinig. Hindi lamang tayo palaging nagbabasa. Hindi ka lang palaging nagdedeklara, kundi sa tuwing nagbabasa ka, tuwing nagdedeklara ka, tuwing sinasabi mo, nangyayari sa buhay mo. Amen? That's what Jesus is saying. Greater things. It's not only about the word. It's about the actualization ng kanyang salita. Yung manifestation. But you need to believe. It's not only you will hear. Di ba, madalas nating masabi, your life will never be the same again. Tapos sabi naman nung asawa mo, ganyan ka na lang palagi. Sabi nung kapatid mo, di ka pa rin nagbabago. So, ikaw mismo, you yourself will experience it. Amen? Dapat ikaw mismo, hindi mo lang naririnig ang sinasabi ng Diyos. Ikaw mismo ang unang nananampalataya na may nangyayari ang salita ng Diyos sa buhay mo. Don't wait for someone to agree. Kasi minsan kailangan pa natin patunayan sa iba, hindi ikaw mismo magpapatunay na yung salita ng Diyos ay nangyayari at makikita yan ng iba sa buhay mo. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, greater works, greater things, greater than words. Not only words, amen, not only what we speak, not only what we hear, but the manifestation of what is being said. Di ba kasi nga minsan, when the word of the Lord says, you are healed, wala kang sakit at karamdaman, then ano ang greater works? You hear the word, then the greater works is to experience the divine healing and divine health. When we believe to the Word of God na hindi tayo naghihirap, na walang poverty na ibinigay ang Diyos sa atin, what will be the greater works that you can see? Kahit yung iba kasi laging basehan ay pera. Pero alam niyo po, more than money can do. The Word of God can do more than what money can do. Wala kang pera, may pabor ka naman. Mukhang mas marami may pabor kaysa sa may pera. Okay din yun. Okay yun. Kasi nga, we don't need to hold on. Hindi mo kailangan mag-hold on sa pera. Yan naman yung itinuturo sa atin. But of course, we need that. We need yung cash. Mahirap bumiyahe nang walang pamasahe. Mahirap kumain sa restaurant nang wala kang pambayad. Hindi mo pwedeng ibayad doon ang Isaiah 55. Come and eat without money. Buy without money.
Pero yung miracle na kayang gawin ng Diyos sa'yo, yun yung gusto ng Panginoon na pinangahawakan natin. Amen? At nagmamaterialize po yun. Nagka-come into being. Kung paano sinabi ng Diyos, let there be light, salita lang, pero nagkaroon ng tunay na liwanag. Nang sinabi ng Diyos, let there be, firmament in the sky, nagkaroon. Kaya sabi mo sa katabi mo, magkakaroon yan. Mga sinasabi natin, nagkakaroon. Amen. So ako nagpapasalamat ako sa Lord dahil talagang kahit anong isiksik ng kaaway sa atin na tayo ay may sakit, wala tayong sakit. Minsan may sipon ka lang, pero hindi ho sakit yun. Kasi sakit is deformation or deterioration ng body natin. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, Psalm 103 verse 106, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul, and everything that is within me. He forgives my sins and heals all my diseases. Ano sabi ng 3 John 2? That thou mayest prosper in good health and your soul prosper. Walang malfunction. Sabi mo sa katabi mo, walang malfunction sa katawan mo. Bakit? Ang sabi ng Romans 8:11. Pakitingin nga anak, Romans 8:11. Ako po, sa totoo lang, tuwing naliligo ako, dun ko isinasabay itong mga Kasi minsan talaga may nadikit sa katawan natin. Mga ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Papalinis natin. Sabi ng Romans 8:11. And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body. Ito, mortal body po ito. Physical body. So kung meron man nasisira dyan, bibigyan niya ng buhay uli. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan ng buhay. May buhay. Kung nagmamalfunction ang kidney mo, just say it. The word of the Lord says, it will give life to my mortal body through His Spirit who lives in you. Marami kasi sa atin naghihintay ng mananalangin para sa kanila. That's okay. Okay po yun. Nasabi din yan sa Bible. Pero kailangan mo i-initiate yung pananampalataya mula sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, sa susunod na may ubo ka. Umubo ka lang. Try mo. Practice your faith. Lahat ng ubo, lalabas. Ubo. Mamaya wala na yan. Huwag mo pong iinom agad. I'm sorry, pero ako hindi talaga ako nainom ng gamot. Yung iba, sakit ng ulo, Panadol agad. Sabi mo sa katabi mo, pag sumakit ulo mo, pray mo agad. Huwag mo ng Panadol. And then stand up. Declare the word of God in your body. I command. Sige nga, mag-practice tayo lahat. Kita nyo, pag tayo, ayaw mo pa rin tumayo. Lagay ang kamay sa ulo. I command every sickness in my head to come out in Jesus' name. Bubunutin nyo. Gesture po yan. In the name of Jesus. Amen. Lagay sa paa, sa ilalim. Huwag sa kabila habang mapunta. Dito lang. Okay. And i-bless nyo po yung katawan nyo. I bless my body. Minsan, sa halip na i-bless, sabi mo, ang sakit ng ulo. Talagang sasakit kasi sa halip na i-bless mo, ang sakit ng ganere ko. Sakit ng katawan ka. Okay, mayroon naman talagang sakit. Hindi ho natin pinagkakaila, sumasakit talaga. Pero itinuturo ng Bible, sa halip na sabihin mo, yung tungkol sa sakit, sabihin mo ang sinasabi ng Diyos. Na yung kanyang salita ay magbibigay buhay sa yung mortal body. Amen? Sabihin natin, ang ulo ko ay pinagpala ng Diyos.
walang sakit, walang karamdaman. In the name of Jesus. Amen. Okay, upo na po tayo. Praise God. Papracticein niyo po yun sa bahay. Kasi ikaw ang unang nakakaalam ng tunay na masakit sa'yo. Hindi naman agad yung kapitbahay natin. Amen? So that is you will see. Then later on, you'll see greater things. Sabi mo sa katabi mo, greater things. Number 2, you will see open heaven. Ayan na. Kung nasa harapan mo ngayon si Jesus, at tatanungin ka ni Jesus, what do you want to see? May sasabihin ka o wala? Halimbawa, tanungin ka ni Lord, anong gusto mong makita ngayon? Sino dito nagpahula nung siya ay, di ba doon sa kristang bilog? Anong kristal na bilog? Pares lang yun. Anong pinapakita doon? Kung ano yung gusto mong malaman. Amen. Sabi nga sabi ko nga kanina, Lord, pag ako tinanong mo, what do you want to see? Kung ako yung tatanungin ni Lord, sabi ko, ano nga ba? Good life. Lord, gusto ko makita yung family ko saved. Gusto ko makita I'm in good health. Gusto ko makita yung future. Gusto ko makita yung plano mo sa akin. Pero ano nga ba talaga yung gusto mong makita? Kaya naman yung mga sorcerer, yung demonyo, ginamit niya agad to. Na pang-counter. Kasi ang Diyos, gusto niya makita mo yung katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, ang gusto ni Lord, ang nakikita mo ay katotohanan. Pero twinist to ng devil. Amen? Kaya nga diba, kapag kala natin, makikita mo, pag nawawala yung kalabaw, pinapahulaan mo, sino kayang kumuha ng aming kalabaw? Pagka nawawala yung mga kayamanan mo na nakawang ka, minsan, nagpapahula ka. Gusto mo makita kung saan ka magpa-prosper. Di ba? Yung mga palad, binabasa eh. Sasabihin sa'yo, 5 ang guhit ng palad mo. Sabi nung maghihirap daw ako nung may matatanda sa amin. Kasi may letter M sa palad. Sabi ko, hindi naman mahirap yan eh. Mayaman yan. So, minsan niloloko lang tayo ngayon, nung masabing maghihirap ka, natakot ka. Dahil yun agad ang tumatak sa puso mo. Minsan, papahulaan mo pa. Sweswertehin po ba ako sa Dubai? Yan, nagpahula ka. Nagpano ka ng baraha. But now, in front of the Lord Jesus Christ, if Jesus will ask you what you want to see. Kasi si Jesus palagi, may invitation siya na come and see. When you come, lagi nyo pa ilagay ito sa puso nyo. Kapag si Jesus, inaaya ka niya, katulad nga ni Philip, di ba? Inaya niya yung kaibigan niya, kahit na alam ni Nathanael na walang mangyayaring maganda dun sa Nazaret. But because of his relationship with Philip, kahit na medyo doubtful, ang sabi lang ni Philip, come and see. Hindi niya sinabing nagkakwentuhan na kami ni Jesus, nagkausap na kami nakitaan ko siya na miracle, no. Basta sabi niya lang, halika at makikita mo. So whenever Jesus is always inviting you, okay? Mayroong pinapupuntahan ang Diyos sa'yo. May pinagagawa ang Diyos sa'yo na minsan hindi mo maintindihan. Minsan naguguluhan ka, bakit ganito, Panginoon, pinagagawa mo? Minsan kahit nahihirapan ka pa. There is always a blessing that is waiting when Jesus said to you, come and see. So dito po sa number 2, you'll see an open heaven. John 1:51. So sabi ko kanina, Lord, ano nga ba yung gusto ko makita? At parang sabi ko, I want to see where I should be. Parang
book, slam book. And gusto ko na makita saan ba ako dapat nag-stay, saan ako pupunta, at ano ba dapat ang ginagawa ko bilang isang nilalang. Ikaw, anong sinagot mo? Anong gusto mo makita ngayon? And Jesus is saying to us now, in John 1:51, sinabi niya kay Nathanael, and you shall see open heaven. Sabihin natin, open heaven. Akala natin ang open heaven ay merong isang malaking butas sa langit na kaya ka tumitingala kasi nga may open. Kaya tayo palagi nakataas ang kamay kasi nga may tatanggapin tayo mula sa langit. Pero alam niyo po the good news now that the open heaven is in your life. Sabi mo sa katabi mo, nasa sayo. This open heaven and the angels of God ascending and descending on the man of God, on the Son of Man, is parallel pala ito sa binasa at sa nakasulat sa Genesis 2:28 ba yun? 28 verse 12, kung saan si Jacob ay nakatulog at nakakita siya ng vision ng ladder in heaven. Tingnan nga natin, Genesis 28, verse 12. Ang bilis naman ng oras, di pa ako tapos magkwento. Basahin natin 1, 2, 3. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. Ibig sabihin, nakakita siya ng vision of an open heaven. At ano nangyayari yon? Yung ladder, yung stairway, nagre-reach siya sa top, pero hindi nila makita kung saan yung pinaka-top. And the angels of God were ascending and descending on it. Church, the open heaven now is in your heart. I'll tell you why. An open heaven means that all that are in heavenlies, lahat ng tungkol sa langit, lahat ng makalangit ay inireveal sa'yo. Bukas sa'yo. It's not the physical heaven that is open. It says, open heaven, yung realidad ng kalangitan, yung katotohanan ng langit ay nasa sa puso mo. Sabi mo sa katabi mo, pupunta ka sa langit. Tingnan mo, hindi ka maka-yes. Ilan ang pupunta sa langit? Sino gusto mauna sa langit? Pero pagka ang itinuturo pala dito ng Lord sa atin, ma-realize mo that open heaven now is in our heart. It is your faith in Christ. So yung binasa natin kanina, yung ladder or your stairway represents Jesus. Siya yung naging bridge ng langit dito sa mundo. Yung vision na yon ng ladder is the ano tawag sa ganun? Figure of speech. Na si Jesus Christ mula sa langit ay ni-reach out niya ang mundo. At si Jesus Christ na siya yung dala-dala niya ang kalangitan, bumaba dito sa lupa para sa atin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung may Jesus sa puso mo, open heaven ka. And open heaven, meaning na lahat ng patungkol sa langit, inire-reveal sa'yo. Kuha ka, sino nag-e-exam? Marunong mag-exam. Sino nag-e-exam sa atin? Ang sabi mo, ma'am, open notes. Ano sabi ni ma'am? Sige, open notes. Wala naman doon yung sagot. Ibig sabihin, pwede mong hanapin kung nasaan ang sagot pagka open notes. Alam niyo po, ang langit, open sa atin. Pwede mong hanapin. Actually, nandyan, nasa harapan mo, nasa puso mo.
ang mga bagay na makalangit na inire-reveal ng Diyos sa atin. Nothing is hidden, nothing is obscure. Even the secrets of heaven are being revealed. Imagine may secrets ng heaven, nire-reveal pa sa atin. Matthew 13:11. Basahin natin. 1, 2, 3. He replied, "The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you." But not to them. Kaya alam niyo po, hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo nalalaman ang kalooban ng Diyos. Ang mahirap lang sa atin, ang palagi nating expression, bahala na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi bahala si Lord. Gusto ng Diyos, alamin mo, ma-discover. When you say, bahala na si Lord, parang sinasabi mo lang na, ikaw na Lord, bahala ka. Pero hindi mo ba alam na ibinigay na nga sa'yo ng Diyos? I-discover mo na lang. Sabi mo sa katabi mo, nasa sayo na ang solusyon. Binigay na ng Diyos siya. In our faith in Christ, in our coming to Him, we are reconciled to the Father in heaven, to our Creator, to the one who loves us, and the reason why we exist. The only thing that we cannot do for the moment, dito sa open heaven, the only thing na hindi pa nire-reveal ng Diyos sa'yo, ay kung kailan ka pupunta sa langit. Yun lang. But the heaven is already revealed to us. Imagine si Jesus Christ. Siya yung may authority sa langit at sa lupa, titira sa puso natin. Di ba langit yun? At ang sabi niya, ano yun? Sabi ni Jesus, I came down from heaven. And I'll bring heaven on earth. Kaya yung prayer, sabi niya doon, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Ang gusto ni Jesus, dinala niya yung langit dito para hindi nga pa tayo makapunta sa langit eh. Pero ang gusto niya, nananahan ka na sa langit. Ang gusto ni Jesus, the way you live on earth is the way na yung buhay na ipamumuhay natin pag nasa langit na tayo. Kaya ang gusto ni Jesus, tinanggal ka niya sa gawain ng mundo na yung minsan, hindi mo maunawaan, bakit ba binabawal ng Diyos sa akin ito? Kasi nga hindi ka na taga ron. Hindi na yun ang buhay mo. You are now in heaven. You are now living as if you are in heaven. Ang pagkakaiba lang, nandito ka pa sa lupa. Sino ito mga Pilipino? Pilipino ka ba? Di ba excited tayo lagi pag umuwi sa Pilipinas? Kasi yun yung citizenship natin eh. Now, you are a citizen of heaven. You're already a citizen of heaven. The way you live must be the way kung paano ka mabubuhay sa langit when you get into heaven. Kaya yan ang gustong itinuturo sa atin ng Diyos. You do not belong anymore to the pattern of this world. Since hindi ka nga makapunta sa langit because of sin, Jesus came down from heaven to reach us out so that sin can be taken away from us. So that poverty, sickness, and diseases will no longer rule over us. Kaya yung verse na yan, when Jacob saw the ladder, reaches the heaven, and yung top out of his sight, Jesus is the ladder between the heaven and earth. And Jesus is the way between God and man. Kaya ang sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the top of the ladder is in heaven, where Jesus came from.
kung nasaan nandun ang God the Father. Alam niyo po kung nasaan yung pinaka bottom ng ladder? It's there in the Hades. Kasi mula sa langit, pumunta sa lupa, bumaba si Jesus sa grave. Just to signify that Jesus Christ defeated the grave. Kaya sa atin, wala ng death. Kaya sa atin, wala ng power si Satan. The darkness has no rule over us because Jesus Christ already won it. Ganyan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang open heaven is in our life. Ang open heaven is your victory over sin and death. The open heaven is our triumph over Satan, lies, and deception. The open heaven are wherein we are taken away from darkness into light. And the open heaven now is our home. Yung presence ni Lord, yung at home ka ba sa presence ni Lord? Amen? So we are not of the things of this world, and we do not confirm sa mga bagay na nagpapadumi ng ating puso, isip, lalo tigit ng ating kaluluwa. You will see open heaven. Why? Open heaven is Jesus' saving grace. Open heaven is Jesus' unending and unconditional love. This is His loving arms and wisdom and guidance in our life. Pagka sinabing open heaven, kaya nga diba sabi nun sa Ephesians 3, 16, 17, before that yung 15. And the glory and the riches of Jesus Christ, my unlimited resources. Sabi mo sa katabi mo, unlimited resources. That is what the word of the Lord is saying. The open heaven is understanding the mind of God and His will and His plan into your life. Tingnan po natin ang Acts 7:54 to 56. Sige po, pakibasa. When they heard this, they were furious and gnashed their teeth at him. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Kilala niyo po kung sino to? Si Stephen po ito. Faithful disciple ni Jesus Christ, pero he do not belong to the 12. Dahil sa kanyang faithfulness sa Diyos, pinersecute siya. But even in his persecution, even in his pain, or even up to his death, anong nakita niya? Hindi niya nakita yung mga humahampas sa kanya. Hindi niya nakita yung mga dugo na lumalabas sa kanya o yung pain na nararanasan niya. Ang nakita niya, open heaven. Sabi mo sa katabi mo, open heaven. Dapat ganun ang approach natin. Whenever we are facing any trial and challenges, wag mong tingnan yon. Tingnan mo yung open heaven na bigay ng Diyos sa'yo ngayon na kay Kristo ka. Now that you are in Christ, when Jesus say, come and see, you will see open heaven. Ano man yung pinagdaraanan natin mga challenges, hindi yon yung tinitingnan natin. Ang nakikita mo pa rin, open heaven. Sabi mo sa katabi mo, I can see open heaven. Kailangan ma-realize natin yung bilang isang Kristiyano. Si Stephen, even there is pain and persecution, he saw open heaven. Kaya sabi mo sa katabi mo, the heaven is already open. Sometimes, we always praying, Lord, buksan mo po yung langit. Pero ang totoo lang, bukas na langit sa'yo. Kapag si Jesus Christ ang nasa puso mo, di ba? Jesus Christ is the ultimate authority.
Siya yung may highest authority in heaven and even authority under the earth. You just need to open your eyes and see. Kasi minsan, ikaw lang yung ayaw mong tingnan. Dahil nga dito ka nakafocus. And last, number 3, you will see the angels of God. Ang sabi ng John 1:51, and you will see the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So yung ladder kanina, which is linked doon sa nakita ni Jacob in Genesis 28 verse 12, that is the ladder that is capable of linking the heaven and earth. Meaning Jesus can bring us to the knowledge of God. Alam niyo po, maganda to. Yung bang nauunawaan mo yung mind ng Diyos. Who can understand what is the mind of God? Diba? Sino makakaunawa ng isip ng Diyos? Pero tayo, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo at kapangyarihan na banal na Espiritu, nauunawaan mo yung kalooban niya. Naiintindihan mo yung saloobin ng Panginoon. Nalalaman mo yung kagustuhan niya. You are able to know what is the mind of God. You are also able to overcome temptation. Why? Because the angels are descending and ascending. Akyat panaog ang Diyos sa mga anak, sa mga tao na pinaiingatan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, alam mo bang may anghel ka? Tanungin mo. All the heaven na. Sabi ng Hebrews 1:13-14, but to which of the angels said he at any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Are not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of Christ? Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, we are surrounded by angel. Alam niyo ba yun? Ngayon niyo lang nalaman. Ang sabi na binasa natin kanina is ministering spirit. Meaning, yung mga angels, they are at service whenever you are commanding them. Okay? Ang nakakalungkot nga lang minsan, ang mga Kristiyano, they are more conscious about the demons. Minsan nga tingin mo sa katabi mo, parang may may karga. Pero minsan di mo nakitang may kargang Holy Spirit yan. Diba? Dapat, alam mo yon, yung makita naman din natin yung mga kapatid natin, may Holy Spirit din. May Holy Spirit na nagwo-work sa kanilang buhay. Diba mas maganda yon? So we are checking, we are believing on demons. Hindi ho masama yun. Nasa Bible yan. Actually, Jesus Christ is the one who introduced also to say that there are demons. At pinalalayas niya yan. Sabi sa katabi mo yung demonyo, pinalalayas. Hindi yung tao. Demonyo lang. And sometimes, we believe more sa mga entity ng demons like engkanto, kapre, aswang, duwende. Kaya sa bahay, kung ano-anong nilalagay nyo, may bawang, may sibuyas, may suka, okay. Sa bubong, kung ano-ano mga nagsabit. Dati din tayong galing dyan. Yung palaspas. Alam nyo ba, hindi namin ginugupit yun. Ano yun, kailangan hindi matouch yun. Kailangan nakalagay lang sa pinto yun. Believing that no demon spirit can come inside our house. Pero yun nga, all are traditions of men. Mga katuruan lang or practices na ginawa ng tao and not taught by the Word of God. Sino dito pag bagong taon naghahagis ng barya? Mami,
kayo, tatalon pa yan. Tapos habang tumatalon kami, yung tatay ko naghahagis ng barya. Kaya pala hindi kami tumangkad kasi kadahagis niya. Pero may pera naman. Kaya lang, puro barya. Kasi ngayon yung napaniwalaan natin. Nakakala natin nandun ang swerte. Sabi mo sa katabi mo, wala nang swerte ngayon. Kundi blessed na ang meron ngayon. Highly favored, blessed by God forever. Yan na ang meron sa Panginoong Hesukristo. Wala kang lack. Hindi ka lucky. Hindi ka maswerte, kundi pinagpala ka ng Diyos. Binuhay ka ng Panginoon, binigyan ka ng magandang buhay. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Ang Diyos ang nagpaganda ng buhay natin. Alam niyo po ang fireworks. Kaya fireworks, pantaboy ng kamalasan o masasamang espiritu. Pero sa totoo lang, there are ministering spirits that will help you to overcome temptation na ginagawa ng kaway sa atin. Ano yon? Yung angels on assignment. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makikita mo mula ngayon, yung angel tumutulong sa'yo. Praise God. Demons are defeated. Demons are only like a roaring lion. Just believe. When Jesus is saying, come and see, come. Step up your faith and you will see greater things. You'll see an open heaven. You'll see angels descending and ascending. Hallelujah. Unto your life. Tayo pong lahat ay magstayo. Always remember, Jesus is concerned to all of us. He has given everything for us to live peacefully, joyfully, victoriously here on earth. Living into the will of the Father as it is in heaven. What is happening in heaven, Jesus brought down here on earth. Not just in this world, but in our hearts. What can you see now? This is what the Lord wants from you. Can you see greater things? Can you see open heaven? Can you see the angels and descending and ascending in your life? Come. Step up your faith in Jesus Christ and you will see. Let me end po by reading ito sa Tagalog. Sabi ni Jesus, sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At pakatandaan mo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. If Jesus is already in your heart, you will see angels descending and ascending into the Son of Man who is in your heart today. Awitan natin ang Lord. Let the heaven, hallelujah, rejoice with you.